Amen, amen. Sige po, we can be seated in the presence of God. Alam niyo po ba that every Sunday, mahigit 2 bilyong tao ang nagpupunta po sa church? Tama po? In a Christian church particularly, ano po? And then, ngayon, ano po ba yung mga benefits na nakukuha po nila pagka sila po yung nagpupunta po sa church? Kayo po, ano pong benefits na nakukuha po ninyo? Pag nagpupunta kayo sa church, iba galing pa ng koloan. Di ba? Iba galing pa ng overnight. Hindi pa natutulog. Tama po? Pero bakit po ba tayo nagpupunta sa church? Okay? Kaya kung meron po magtatanong sa inyo, bakit ka ba nagpupunta sa church? Ano po ba ang sasagutin ninyo? Okay? Why? Because the church is the place na kung saan ito po yung magiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. It is the place na kung saan padadaluyin niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang provision, ang kanyang pagpapala, ang salita ng pag-asa, ang salita na makapagbibigay po ng kalakasan sa bawat isa po sa atin. Amen? So, God wants to bless your life through your church family. Nais ng Panginoon na pagpalain ang inyong pong buhay sa pamilya ito, okay? Sa church is God's family, okay? So ang tanong po natin, ano po? Why I love my church? Bakit po ba natin mahal ang ating pong church? Okay? Why? Because the church is a place where you can grow. Ito po yung lugar na kung saan dito po tayo lalago. Number 1 po, spiritually. Okay? Maaring maging malakas ka, pero if you are spiritually weak, sooner or later, magkakasakit ka rin. Okay, sooner or later, na-stress out ka sa buhay. At, and then, ano pa po? And then, a church is a place where we can grow emotionally. Okay, na kung saan hindi ka na matampuhin. Hindi ka na reklamo. Hindi ka na madaling mainis. Okay, tama? And then, a church is a place where you can grow physically and even intellectually. Dumudunong ka. Di ba? Nagiging marunong ka na. Dati hindi ka marunong ng mga bagay na pang-spiritual, pero ngayon ikaw ay nagiging marunong na. Marunong ka ng sumamba. Marunong ka ng alam mo na kung ano ibig sabihin ng Dead Sea. Okay? Amen? Nabibless po ako kay Len dahil dati nung pumunta po yan dito, ewan ko, wala po pa. Talagang, kumbaga sana yung kanya pong kaalaman ay lalo pa pong lumali, mas lalo pa pong lumawak. Okay? Kaya ako po'y nangingiti habang siya po'y nag-exhort dito kanina. Amen? Sabi mo sa kanila mo, hindi ka Dead Sea, ha? Okay? Maaring maalat ka pamisa-misa pero hindi ka Dead Sea. Okay? Okay? And then, ano po ba? What is a church? Church is not a building. A building is a place where we meet, pero the church is not a building. Yung akala kasi, yung ganda ng church na yan. Pero tinuturo nila building. Okay? Tama po? Church is not a building. It is God's chosen place to channel His words of promises, words of hope, and words of blessing. So, paano pa po ba natin may papaliwanag ang church? A church is not just a place I go to. Sabay-sabay nga po na sabihin, a church is not just a place I go to, but a spiritual family I belong to. Okay? Kaya ligligin mo ngayon katabi mo, sabihin mo, magkapamilya pala tayo. Okay? Amen? Okay, kaya wala po tayong po pwedeng, kaya yung kapamilya mo, hindi mo chinichismis yan. Kaya yung kapamilya mo, hindi mo inuutangan yan. Okay? Yan ay pinabless mo. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mamaya, i-jollibee kita. Ay, ayaw na. Kumibo. Okay? Praise God. Alam niyo po, saan po natin malalaman na tayo po bilang church is God's family? Sa Acts chapter 2, verse 41, sabi, those who believe what Peter said were baptized and added to the church. That day, about 3,000 in all. Alam niyo po, mga po, pagka tayo po ay kinasihan po ng Banal na Santong Espiritu, yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin, ay magugulat ka na lang, ay magagawa mo. So just imagine, hindi po ba, sa isang preaching, 3,000 nakakilala. Pero kung wala kang kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, 3,000 sermon na ang pinapangaral mo, wala pa rin nakakakilala. Amen? So, kinakailangan natin ng Holy Spirit. And then all the believers devoted themselves. Ano po ibig sabihin ng devoted? Ibig sabihin talagang they commit themselves. Di po ba? Naglagay po sila ng oras, ng panahon. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to sharing in means, kasama na pala talaga yung kainan during that time. Okay, kaya wag po kayong magsasawa na kami imbitahin pagka birthday ninyo. Okay? Okay? Including the Lord's Supper and to
prayer. So napakahalaga po, ito po yung mga basic na kung saan, ito po yung kanila pong ginagawa. Prayer, teaching, fellowship, okay? At pagsasama-sama sa kainan. So purpose of the church is helping each other fulfill God's purpose. So ang layunin po ng church ay para matupad po ng mangyari po, mapulfill po natin, magampanan po natin ang pinagagawa ng Panginoon sa inyo pong buhay. Malaman ninyo ang inyo pong layunin. Ano ba ang layunin ng inyo pong buhay? Okay? So minsan, ito po yung nakakalito po sa atin. Minsan, hindi po natin alam kung ano yung layunin ng ating pong buhay. Hindi ka pinanganak dito. Okay? Para lang mag-occupy ng space sa mundo. Hindi ka pinanganak dito para kumain ka lamang, uminom, magpalaki. Okay? At kumain ng maraming buffet. Okay? Hindi ka pinanganak para ikaw lamang ay and then mabuhay and then after that mamatay. God has a purpose for you. Okay? At kailangan po natin ang bawat isa. Kailangan mo yung katabi mo. Kailangan mo yung nasa likod mo. Kailangan mo yung nasa harapan mo. Kailangan ko kayo at kailangan nyo rin ako. Kailangan natin ang bawat isa para magampanan po natin ang pinagagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay? And then they worship together at the temple each day. Kaya kung minsan 3 times a week po tayo, may kulang pa po tayo. Kulang pa po tayo ng 4 na araw. Dahil dati, they worship at the temple, each day, araw-araw. Met in homes for the Lord's Supper. Ibig sabihin nun, small group, life group, and then share their meals with great joy and generosity. Hindi po ba? Hindi lang naman po yung pagkain na nakapagbibigay po ng kasiyahan po sa atin. Ang nakapagbibigay po ng kasiyahan, yung ating pong pagiging generous, and then at the same time, yung pagsasalo-salo po natin ng may kasayahan at ang sentro ng ating pong usapan ay walang iba kundi ang ating pong Diyos. Amen? And then all the believers devoted themselves to apostleship, fellowship, and to sharing meals, to the supper, and to prayer. So ulit lang po yung kanina na po. So what is the church? Ano po ba yung church? The church is a group of believers. Ito po ay lupon, samahan ng mga mananampalataya na nagsasama-sama, na nag-commit sila sa isa't isa to help each other fulfill God's purpose for their lives. Okay? And then malalaman po natin, you learn why the church is the most important group on earth. Bakit po ba ang church ang pinakamahalagang samahan sa buong mundo? Kasi po, bakit po? Kasi po ang church lamang po yung hindi po nalulugi. Okay? Yung church po, 2,000 years ago na, pero palaki pa rin po, palaki. Okay? Kung maglalakad ka po sa San Malo, napakarami pong mga businesses, minsan mga 40 years na sila, nasa business, pero bumagsak po sila. Okay? Marami pong asosasyon, bumabagsak. Pero ang samahan ng Diyos, bakit? Kasi katulong po natin ang ating po Panginoong Hesus ng pagtataguyod ng kanyang iglesia. Amen? Hallelujah. Sabi mo, magkakasama tayo dyan. Okay? And then, kaya nga napakahalaga na it's really a privilege that you belong to the church. Okay? So the church is God's family. Okay? Kaya kahit na minsan nagkakatampu-tampuhan po tayo, pero hindi po tayo po pwedeng lumayo sa pamilya po ng Diyos. Okay? So, kaya po, ano pong gagawin po natin kung minsan meron po tayong tampo sa ating pong kapatiran? Okay? Alamin mo kung saan siya aaten, sa morning ba aaten yan o sa gabi? Di ba? At alamin mo kung saan siya nakaupo, ay doon siya nakaupo, dito naman ako uupo. Okay? No, ibig sabihin, magkasundo, di po ba? Okay? Kasi baliwala ang lahat po ng ating po mga ginagawa kung meron naman po tayong damdamin sa isa't isa. Okay? And then all honor to God, the God and the Father of our Lord Jesus Christ, for it is His boundless mercy that's given us the privilege of being born again. So it is a privilege to be born again, so that we are now member of God's own family. So, mga kapatid, hindi po tayo magiging kabahagi ng pamilya po ng Diyos if we will not be born again. Ganun po kasimple. Di ba? We are born physically, pinanganak tayo, hindi po natin kagustuhan, minsan di natin talaga choice yun, pero choice po natin na tayo po ay dapat na ma-born again sa pamilya ng Diyos, which is spiritual birth.
spiritual na kapanganakan. Okay? Alam niyo po ba, yan po yung testimony po natin, nakakaiba po tayo sa karamihan. Bakit? Kasi just imagine, pinanganak ka 2 beses. Amen? Di po ba? Kaya kung may magtatanong sa iyo, ano bang kaibahan mo sa amin? Sabihin niyo, kung hindi po Christian, 2 beses ako Ha? Paano nangyari yun? Di ba? So, it's time for you to share your faith. Okay? Sabihin po ninyo, pagka nagbe-birthday po kayo, sige, sa birthday ko, imbitahan kita. Kakain tayo. Dalhin po ninyo sa church. Anyway, meron po tayong love feast. Amen? Okay. Sabihin mo nga sa mo, susunod sa birthday ko, mag-iimbita ako ng marami. Okay? Amen? Okay, just imagine, nagpakain ka, hindi ka gumasta. May cake ka pang uwi-uwi. Kinantahan ka pa, pinag-pray ka pa. Saan ka pa? Di po ba? At kung iba, meron pang na-touch dyan, may nagregalo pa sa'yo. Tama? Kaya lang, mag-imbita po kayo. Amen? Okay? Alam niyo po, you may not be a member of the rich and famous family. Maaaring hindi ka miyembro ng Kardashians o kung sino-sino mga mayayaman. Hindi ka anak ni Marcos, di po ba? Pero you are more privileged. Bakit? Kasi you are a member of God's family. Di po ba? Sige, palakpakan mo na si Lord. Di po ba? Kakaiba ka. Di ba? You have angels at your disposal. So just imagine, mayroong mga anghel na pagka inutusan mo ay gumagalaw, kumikilos para gawin ang pinag-uutos mo. You have the authority. Meron kang, you have the kingdom authority na kung saan sinasabi that whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven and whatsoever you loose on earth shall be loose in heaven. Hindi po ba? Pero kinakailangan, gamitin po natin yung atin pong mga authority. Amen? And then you have the Holy Spirit in you. Di po ba yung iba, wala pong Holy Spirit. At hindi po nila kilala kung ano Holy Spirit. And you have the fruits of the Holy Spirit. Di ba? Kaya ka nga minsan, masayang-masaya ka, wala ka nang pera. Di ba? Mapayapa ka, pero ang dami mong problema. Di ba? Why? Because you have the fruits of the Holy Spirit. Iniinis ka na, pero cool na cool ka pa rin. Haba na ng pasensya mo ngayon. Tama? Because you have the fruits of the Holy Spirit. Di ba? Napakan ka sa bus, nasiksik ka, nagit-git ka, yung katabi mo, hindi pa naligo, di ba? Pero hindi ka naiinis. Bakit? Because you have the fruits of the Holy Spirit. Yan po yung kagandahan if you are a member of God's family. Amen? And always remember that you are highly favored and greatly loved and deeply blessed. Amen? You are abundantly blessed. Amen? Ang pagpapala mo, hindi lang kokonti, hindi lang medya-medya. Ang pagpapala mo ay sobra-sobra. Bakit? Dahil ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen? Sige nga, ligligin mo yung katabi mo, yung merong excitement. Maganda pala maging kapahagi ng pamilya ng Diyos. Okay? Then, even if I am delayed, you will know how to live in the family of God. The family is the church of the living God, the support and foundation of the truth. Alam niyo po, ang Pilipinas, sikat na sikat po sa mga bagyo. Sikat na sikat sa mga earthquake. Di po ba? At alam po natin ang kahalagahan ng foundation at ng support. Tama po? Dahil po kung ating po mga bahay, yung ating po mga tinitirahan, kung hindi po matibay yung kanila pong pundasyon, pag dumating yung bagyo, dumating yung earthquake, ang lindol, ay sigurado pong siya po ay magigiba. So it's the same thing with us. Kung tayo po ay nasa church, tayo po ay tumitibay. Di ba? Ikaw ay nagkakaroon ng kalakasan, hindi mo malaman kung saan nanggagaling. Di ba? Na meron palaging humahatak sa iyo na ikaw ay pumunta sa church kahit na parang hindi mo na feel ng pumunta ng church. Tama po? Kahit na umaawit ka, kung nagbibigay ka, kahit na hindi mo feel. Bakit? Dahil ito yung kalakasan ng Diyos na ibinibigay niya sa iyo. Amen? Kaya po napakahalaga that we should always be inside the family of God. Okay? So, kaya po,
That's why the church, God's family, is more important than any business, government, and anything else. Okay? Tayo po, palagi po tayo nananalangin, di po ba, na maging maayos ang ating pong gobyerno. Ako po, inaabot ko pa po yung mga Marcoses. Okay? Although na hindi po halata sa itsura ko, okay? Si Pastor, puro yabang yan. Okay? Hindi po. So, inaabot ko na po, dami ko na pong mga government pero wala pa rin po talaga yung kung saan ay yung in-expect po natin, yung talagang uunlad, aasenso, mawawasak ang korupsyon, tama po? Kasi po ang gobyerno po ay hindi po talaga establishmento, kumbaga iba po talaga pagka ang church, ang pamilya ng Diyos, ang siyang atin pong inasahan. Alam niyo po, kahit na po sinong maupo sa ating pong gobyerno, magkakaroon ng changes. Okay, maaaring hindi maganda, maaaring umusad ng konti, maaaring medyo malaki ng konti. Pero palagi kong sinasabi, pero hanggat hindi naiuupo sa puso ng bawat mamamayang Pilipino si Kristo, ay hindi po talaga magkakaroon ng malaking pagbabago. Amen. Praise God. Palapakan si Lord. Okay? Kaya po napakahalaga, palagi po nating ipanalangin, na talaga pong ma-born again ang bawat mamamayang Pilipino. Ma-born again, umpisa sa ating pong pamilya, sa ating pong mga kaibigan, at para mas lalo po pong umasenso ang ating pong bansa. Okay? Kasi po ang pag-unlad po ng bansa ay saan po nagsisimula? Sa pamilya. Okay? Kasi po kung maunlad ang pamilya, magiging maunlad ang atin pong bansa. So ngayon ang pag-unlad, kung hindi po natin kayang baguhin ang pamilya ng iba, kinakailangan ang unang magbago ay ikaw. Para magkaroon ng pagbabago, kasunod ang iyong pamilya. Amen? At habang dumadami ang pamilya na kung saan mayroong takot at pag-ibig sa Diyos, ay lalo pong aasenso ang atin pong bansa. Amen? Kaya wag po nating asahan ng gobyerno. Asahan po natin ang ating po Diyos na magpapabago po sa atin, magpapabago sa ating pamilya, para magkaroon ng pagbabago ang ating pong bansa. Okay pa? Okay, praise God. Okay? And then the church was chosen by God before the world began. Pinili na po niya ang church. Kaya po napakahalaga, hindi po maganda na kung saan ay hindi, niniwala ako sa Diyos, kaya lang ayoko mag-church. Hindi ka miyembro ng kanyang pamilya. Dahil hindi mo naunawaan kung anong kahalagahan ng church. The church is the family of God. Okay? Okay lang po, it's additional. Nagsusustain lamang po sa atin yung ating po mga pinanonood. But the church, kinakailangan ay iyong mahalin dahil narito ang iyong pamilya. Okay? And then, next verse po, even before the world, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Okay? So God loves you. Okay? Sabi mo sa atin, God loves you. At hindi siya nagkamali ng pagpili sa iyo. Kahit na minsan hindi mo nakikita ang sarili mo na qualified, pero kinwalify ka na ng ating pong Panginoon. Amen? Kasi po, minsan, ayun po yung pandaraya, pagsisinungaling ng ang kaaway. Okay, well, ikaw, born again? Naalala mo ba yung pinaggagawa mong kalokohan? Natatandaan mo pa ba yun? Okay, napaalala pa sa inyo. And then, He chose to love you. Okay? Alam niyo po, pagka pinili ka ng Diyos para ikaw ay mahalin, whoever He loves, He bless. Kung sino po yung minamahal po niya ay kanya pong pinagpapala. He provides for you. He protects you and gave you a purpose that you may be fulfilled in your life. Okay? Alam niyo po ba, nakapagbibigay po ng fulfillment po sa atin pagka nalalakaran po natin yung ating pong layunin bilang kanyang mga anak. Okay? Okay? And there is a life fulfillment there is no life fulfillment for a life without purpose. Dumami man pera mo, di ba? Gumanda ka man, nagmukha kang bata. Hindi mo naman nalalakaran yung layunin ng Diyos sa iyong buhay. At the end of the day, magiging miserable rin ang buhay mo. Okay? Tupad mo yung pangarap mo,
So, lakaran na po natin. Ibig sabihin, lakaran po natin ang layunin ng Panginoon sa ating pong buhay. Then God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do. Yung pala yung nais ng Panginoon. Okay? And then it gave Him great pleasure. Okay? Tandaan po natin palagi mga kapatid, God is unchanging. Ang Diyos ay hindi nagbabago. His unchanging plan has always been from the beginning of time. Simula pa lamang, bago pa lamang likhain ang mundo, hindi na po nagbabago ang kanya pong plano sa iyong buhay. Okay? Kilala ka na niya bago ka pa lamang buuin, bago ka pa lamang pagbuntis ng iyong nanay. Okay? And then, kung matatanong po natin, what gives God good pleasure? Ano po yung nagbibigay po ng kaluguran sa ating pong Diyos? Okay? Ano po kaya? Sa binabasa po natin is accepting God as our Father. Then accepting yung katabi mo, tanggapin mo yung katabi mo as your family. Okay? Amen. Sige nga, nagligin mo uli yung katabi mo. Magkapamilya pala tayo. Okay? Amen. And then the church is God's platform to display His wisdom. Okay? Tayo po. Kaya nga, di ba sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Di ba? Ikaw ay liwanag. Kaya ang ating pong buhay dapat po ay nagiging liwanag sa ating pong mga nakakasalamuha sa bawat araw. Okay? Hindi yung pagka dumarating ka na, nagtatago na sila. Okay? Ibig sabihin nun, meron kang kababalagang ginagawa sa buhay mo. Okay? And then He chooses the weak to shame the strong. Pinili niya po tayo, kaya isipin mo man na parang mahina, wala kang silbi, hindi ka masyadong useful sa body of Christ. Mga kapatid, hindi po nagkamali ang Diyos. Tama po siya ng pagpili sa iyo. Pinili ka niya na ganyan ka, mahina ka, para pagka ikaw ay lumakas, siya po'y makatanggap ng kaluwalhatian. Pinili ka niya na ngayon ay mahirap, na para pagka ikaw ay umaseso sa iyong buhay, ikaw ay maging pagpapala sa iba, at maging magandang patotoo ang iyong pong buhay para sa kanyang kaluwalhatian. Pinili ka niya, hindi ka marunong magsalita sa harapan, para pag ikaw ay natuto na pong magsalita sa harapan, at ikaw ay nakapagbibigay na ng encouragement sa mga kapatiran, para siya ay makatanggap ng kaluwalhatian. Amen? Hallelujah. Pinili niya si Moses na uutal-utal para palayain ang mga Israelita sa kanila pong pagiging alipin. Pinili niya po si Gideon na napaka matatakutin para ipagtanggol ang bansa ng Israelita. Pinili niya po si Thomas na kung saan palagi dudero si Thomas. Okay? Para maging isa sa kanyang mga magpapatotoo. Pinili niya si Apostol Pablo na mamamatay tao, na persecutor ng church, para gawin niyang mga ngaral ng kanyang salita at ibahagi sa mga hentil na katulad natin. Amen? Kaya ikaw, pinili ka ng Diyos para bigyan siya ng kaluwalhatian sa magandang buhay na iyong lalakaran, sa iyong magandang kinabukasan. Amen? Para ibahagi siya. Okay? Sa iyong mga mahal sa buhay. And then God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Amen. So naniniwala po ako, lahat po tayo dito tinawag para po magkaroon ng pagbabago. Amen. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para maupo lang, tumayo, umuwi, next Sunday, maupo, tumayo, umuwi, next Sunday, maupo, tumayo, umuwi. Okay? God has called you with a higher purpose. Okay? Maganda ang layunin ng Panginoon sa inyo, ng ating po Panginoon. Kaya po ang ating pong Diyos, ang ating po Panginoon Jesus, hindi lang naman siya napunta dito para po mamatay at mabuhay na muli. God came that you may have life, para magkaroon ka ng buhay, at buhay na pinagpala at may kasaganaan. Amen? Amen. Praise God. Sige po, palakpakan si Lord. Hallelujah. Okay. Praise God. And then the church is the reason why Jesus gave His life. Okay, sa nakaraan po, we celebrated Resurrection Sunday, na kung saan ay pinag-aralan po natin, 7 last word, pinag-aralan po natin that every Good Friday, dumarating po palagi yung resurrection. Kaya kung dumarating man
Yung araw na merong kalungkot, yung araw na merong na panahon na parang walang-wala ka, na parang tuyong-tuyo ka, ay darating naman yung muling pagkabuhay. Okay? So just as Christ loved the church, He gave up His life for her. You know, the greatest privilege in life is to be a part of God's church. It is a privilege to be a part of God's church. Okay? Tama po? Sino po naniniwala dito? Okay? Amen po. Bakit po? Kasi po, if we will look up of our life, kung makikita po natin ang ating pong buhay, 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, sabihin na natin, okay, 30 years ago. Okay? Ang aking pong buhay, my life, ano po, standby sa kanto. Humihitit ng kung ano-ano. Palaging lasing. Okay? Pero God is so good unto me. Okay? Kung hindi po ako tinawag ng Panginoon, baka mamaya, 6 feet underground na rin po ako. Dahil po yung lugar po namin, hindi po yung lugar na kung saan ay maganda. Hindi po yung BGC. Okay? Yung lugar po namin kung saan malapit po sa release ng train, na kung saan hindi po lumilipas ang isang araw na wala ka nakikitang away o gulo. Okay? Pugad ng okso, sige-sige, Sputnik. Ewan ko, kung giba sa inyo, di niya siguro alam yun. Okay? Bahala na gang. Kaya lugar po ng mga gangster, in short word. Okay? So ngayon po, what benefits can we get from being a part of the church? Ano po ba yung benepisyo pagka nakakapunta po tayo ng church? Okay? Misa po, naririnig po natin yan, may kainan ba dyan? Meron. Okay? Tama naman po, di po ba meron? Okay, so, makikita ba ako dyan? Okay, maaaring hindi ka kumita financially. Pero maaari kang kumita in the form of spiritual blessings. And spiritual blessings is more valuable than money. Hindi po ba? Dahil, bakit? Ang pera hindi niya kayang bilhin ng tulog mo. Ang pera hindi kanya kayang paligayahin. Ang pera hindi kanya kayang samahan. Okay? Pero dito, maraming sasama sa'yo, lalo pag inimbitan mo kumain. Okay? So, what benefits? Okay? Being a part, when you are born here on earth, alam niyo po, nung pinanganak po tayo sa mundong ito, ay meron na pong benepisyo. Lalo na po nung pinanganak ka sa kaharian po ng Diyos. The church will help you. Sabay-sabay nga po nagbabasahin. The church will help me focus on God. Alam niyo po, napakadali pong mapawalay. Yung mawala sa isip mo ang Diyos. Okay? Pero, bukas na lang, mamaya na lang eh. Pagkatapos natin mag-uwian dito, minsan wala ka na natandaan sa narinig mo. Sa totoo lang. Tama po? And then, kaya po meron po tayong Miyerkules. For us to refocus our mind again and our heart again to God. Napakadali po kaya man nating ma-refocus. Mawala po sa ating pong focus sa, isa nagkakagulo-gulo na tayo. Diba nga, paniyang kabisado mo na nga, I'm loving, I'm kind, I'm patient. Diba? Pero pagka sakay pa lang ng lip, ang tagal-tagal naman nito. Sara mo na nga yung lip niya, iwanan na natin yan. Po, wala ka na sa focus. Tama? Hindi mo ba? Kasi kaya po, it's very, very important that we should always go to church. Okay? Alam niyo po, anong pong struggle nung iba po na matagal na pong di nag-church? Ang struggle po nila yung, ay naku, nakakahiya. Tagal ko na nawala sa church, nakakahiya. Hindi po ba? Nahiya. Yun po talaga yung dami na po na ganyan po ang kanila pong katwiran. Okay? Bakit? Kaninong trabaho po yun? Trabaho kaya ng Diyos yun na mahiya kang pumunta sa church? Nadadaya ka ng kaaway. Kaya kahit gaano katagal kang hindi nakapunta ng church, bumalik ka lang palagi. Amen? Sige mo, nakuha ko si Lord. God will always accept you. Your pastor will always accept you. Yung katabi mo, palagi ka rin yung tatanggapin. Okay?
Kaya po napakahalaga that we should always go to church. Okay? Kaya nga sabi sa Hebrews, di po ba? Don't neglect the fellowship of the believers. The greatest enemy of progress is neglect. Ang matinding kaaway ng progreso, ng pag-asenso ay pagpapabaya. Amen? Kung pabayaan mo yung trabaho mo, wala yan. Kung pabayaan mo yung kalusugan mo, magkakasakit ka. Maaga kang kukunin ni Lord. Tama? Di ka nga na naligo eh, nagpabaya ka. Di ba ba? Di ba? Makikita mo parang... Di ba ba? Tama? Pagpapabaya. And then, kung nagpabaya ka sa finances mo, wala kang ipon. Paano ka na? Pinabayaan mo yung isipan mo na kung saan eh, wala kang ginawa, kundi mag-Facebook ka na mag-Facebook. Umaga, hapon, gabi, Facebook. Di ba? So ano na? Ano na laman ng utak mo? Facebook. Tama. So ibig sabihin, hindi po natin dapat pinabayaan ang ating pong isipan. Dapat meron kang pinakakain dyan. That one day ay pakikinabangan mo. Okay? Kaya nga, I strongly push you to study more. Mag-aral pa kayo. Okay? Kung yun ang gusto ninyong, kung gusto ninyong umaseso buhay ninyo, pero kung ayaw nyo naman, okay na kayo dyan, okay na. Tuloy mo lang. Di ba? But if you really want to go higher in life, kinakailangan dumaan ka dun sa mga uncomfortable times na pagdaanan mo yan. Okay? Bakit? Kasi you may become a good sister, you may become a good brother, you may become a good servant, you may become a good church grower. But in the marketplace, if you don't have skills, you will not have much money. Nakakikitain. We can pray. Walang problema yun. We have to fulfill our duties unto God. But you also have to fulfill your duty out there in the community. Amen? Amen. Praise God. Okay? So then the church strengthens, sabay-sabay mo na basahin, the church strengthens me when facing life's challenges. Amen. Ilan na po sa atin dito na minsan pagpasok mo ng church, parang di mo malaman kung anong gagawin mo. Dahil problema. May text ka sa Pilipinas, kailangan ng pera. 3 buwan ka pa lang naman di nagpapadala, kailangan naman ng pera. Hindi po ba? Hindi, problema ka sa boss mo. Di ba? Tapos meron ka pang meron ka pang kasama sa church na hindi mo masyadong nagugustuhan. Dahil yung kanyang kilay na pinatayo, masyadong mataas. Okay? Praise God. It strengthens us in life's challenges pagka tayo po ay nag-church. Amen. Hallelujah. Huwag mong sarilinin ang problema mo. Nakakalungkot po. Alam niyo po, isama po ninyo sa prayer this past few days, weeks, and months. Dahil po nagsusuicide ng mga taga Macau. Kaya pray po natin. In spite of ages, just imagine, iniwan ng boyfriend. Kinausap pa, nag-selfie, bago tumalon. Why? Bakit? Because of emptiness, loneliness, ignorance. Akala nila, masasaktan nila yung makaganti sila, iniwan sila. Tama? So let's continue to pray for them, okay? Na magkaroon talaga ng spiritual awakening ang bansa ng Pilipinas. Okay? Ang Macau.
Okay? So, tanda mo na palagi, life is a series of problems. Maaring kalalabas mo lang sa problema. Maaring nasa gitna ka. Maaring yung iba, minsan papasok pa lang. Di po ba? Kaya kinakailangan natin ang church para po tayo magkaroon ng kalakasan na harapin ang ating pong mga pinagdadaanan. And then the church, sabay-sabay pa lang basahin ulit. The church, with my cooperation, can help me build stronger faith. Okay? So napakahalaga, ang ating po pananampalataya ay patibayin po natin. Kasi po kung may pananampalataya ka, you also have hope. Matibay ang iyong pag-asa na kahit na anuman ang dumating sa buhay mo, ay siguradong malalagpasan mo dahil naniniwala ka na sa mga pangako ng Diyos, that everything will work together for good to those who love God. At alam ko na mahal mo ang Diyos. Okay? Kaya kahit anuman ang mga pinagdaraanan mo, ay siguradong malalagpasan mo yan. Okay? Okay, so, the word, ibig ko sabihin, fortify your faith. Ibig ko sabihin ng fortify is to strengthen. It means to develop. It means to reinforce, sort of, to make you stronger. Patibayin po natin ang ating pananampalataya. Paano po natin pinatitibay ang ating pananampalataya? Ayun. Hearing and hearing the Word of God. Okay? Sa konteksto po, during those times, bibihira pa lamang po yung nakakabasa. Kaya po nila sinabing hearing and hearing. Kaya huwag ninyong gawing dahilan na wala kayong naririnig. Huwag ninyong gawing dahilan na linggo lang ako nakakarinig. No. Sa panahon po nila, bibihira pa po yung nakakabasa. At napakamahal po ng kanila pong mga libro, mga aklat. Okay? Pero ngayon, we're so blessed. We're so privileged. Lahat po tayo nakakabasa. Okay? Tama? Kaya, let's not just hear, let's continue to read, let's continue to study, let's continue to meditate and apply the Word of God in our life. Okay? And then, ano pa po nangyayari pagka ikaw ay nasa pamilya ng Diyos? You set up the right values. Nagiging tama ang mga bagay sa iyong mga buhay. Yung mga bagay na dati mahalaga sa iyo, hindi na po sila mahalaga ngayon. Dahil nalaman mo na merong mas mahalagang bagay na dapat ka pang pagtuunan ng pansin. You get the right support. It helps you establish your priorities. Nalalaman mo na kung anong dapat mong unahin. Ang dapat mo palang unahin ay hindi mo na trabaho. Dapat palang unahin ay hindi boyfriend. Dapat palang unahin hindi girlfriend. Dapat palang unahin, una sa lahat ay ang ating pong Diyos. Okay? Amen. Kaya this week, I believe na nagawa mo yan. Okay? Because inuna mo this week ang ating pong Diyos because you come to the right place at the right time. Okay? Praise God. Nabalik ba tayo? Okay, build stronger faith. And so, if you don't stand for something, you will fall for anything. So we make to have a stand. Let's stand in the promise and in the Word of God. Okay? And then the church can, sabay-sabay po natin masahin, the church can help me discover my life's purpose. Okay? So, earlier, sinabi ko na po, we are not just created para lamang mabuhay, mag-aral, magtrabaho, magpamilya, and then, mamatay na. Okay? Meron mas malalim na layunin ng Diyos sa inyo pong buhay. Meron po tayong ministry. Meron po tayong mission that we may live a life na kung saan ay iiwanan po natin sa mga susunod pa po nating lahi. Okay? So, God wants you to make a contribution with your life, not just consuming your whole life. Diba ba? Kaya nga po sinabi, it's better to give than to receive. We have to make a contribution. Ano ba yung contribution? Pera ba yan? No, it's not only money. Yung ating pong mga talent. Yung ating pong ang ating pong oras. Yung ating pong, yung mga giftings po na pinagkaloob po ng ating pong Diyos. We have to use them in serving other people. Gamitin po natin yun. Okay. Huwag po nating asahan ng presidente lahat ng gagawa para po sa atin. Meron po tayong bahagi na dapat na gawin. Okay? Then God wants you to make a difference. Nais ng Panginoon na maging, that one day ay maging influential ka. Alam niyo po, my prayer always, alam niyo po, that to my children, sa inyo po mga anak, that my children will be mighty in the land.
should be the same. Ganun din ang panalangin ko sa bawat sa inyo. As you, as my children in faith, that you will become mighty in the land. That you will become influence doon po sa mga lugar na inyo pong gagalawan. Amen? And then God wants you to leave a legacy. Okay? Huwag ninyo isipin, ay, ilang ano na naman, pagka bago ko mamatay, kinakailangan, ubusin ko na lahat yung aking mga napag-ipunan. No. It's the wrong mindset yun. Okay? A good person leaves an inheritance for his children's children. Bakit? Kasi ganyan din ang mentality ko dati. Kailangan ubusin ko na to. Mali po pala yan. Okay? Kaya, if you really want to live a blessed life, magkaroon ka ng buhay na pinagpala, nang dapat na maging mindset mo. You're not only saving for your retirement. You will also save for your children's children. Amen? Sa inyong mga apo. And then, kaya nga po nakakatuwa po yung aming po mga anak. They know na meron naman kami pera. But they keep on giving us. Isa nagbibigay ng 5,000, isa nagbibigay ng 6,000. Di po ba? So, if you put that in your mind, you will take care. Sa isipan mo pa lang, it's your intention, it's your motive na one day, when God take me home, ay meron akong iiwan. Alam niyo po, bago pa namang mangyari yun, meron na kagad, may blessing na kagad po mapasok sa inyo na hindi mo inaasahan. Amen? Kaya, gusto po natin talaga ng pagbabago, kinakailangan magbago ang ating pong isipan. Amen? Okay, may natututunan po ba tayo? Okay, praise God. And then, the church, sabay-sabay po na basahin, the church can help me fulfill my life's mission. Okay? Alam nyo ba, pagka pumunta po tayo sa langit, 2 tanong ang tatanungin ng Panginoon. Tinanggap mo ba ang aking anak bilang tagapagligtas? And then, ikalawa, anong ginawa mo doon sa mga regalo ko sa iyo? Doon sa mga iniwan kong mga talento sa iyo? Anong ginawa mo sa oras mo? Anong ginawa mo sa mga resources mo? Anong ginawa mo sa mga talento mo? Magkakaroon po tayo ng accounting one day. Kaya po napakahalaga that we should know our mission, and we can only know our mission and our purpose if we will continue to stay in the church, serve in the church, para malaman mo rin kung ano pa yung mga magagandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen. Praise God. Sige po, tayo po meron po tayong natutunan? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you dahil sa umagang ito ay pinaalala mo sa amin that we are your family. And this is our family, your church. And help us, Lord God, to focus on you, O God. To fortify our faith. Patibayin pa po namin ang aming pananampalataya sa patuloy na pag-aaral, sa pagbabasa, sa pakikinig, pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Panginoon, we thank you for your church na kung saan ay inalay mo ang iyong buhay. Malaman po namin ang layunin ng aming pong buhay sa mundong ito. Hindi lamang puro mabuhay para sa amin po sarili, kundi mabuhay para sa iyo at pagsisilbi sa amin pong mga kapwa. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, when we are facing life's problem, life's challenges. Dahil hindi po namin kayang lagpasan ang mga ito kung hindi ka namin kasama. And lastly, Lord, help us to fulfill our mission. A mission na ibahagi ka pa sa mga tao na hindi nakakakilala sa iyo. Palawakin ang iyong kaharian dito sa mundo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na idinako sa lugar na ito. Alam ko, Panginoon, na meron din silang mga challenges, naman po ang kanila po mga pinagdaraanan. Dalangin ko, nakatagpuin mo ang lahat-lahat ng kanila po mga pangangailangan. Whether it be in the area of relationship,
whether in the area, Lord God, of career change, sa area, Panginoon, hallelujah, ng kanila pong mga pamilya, O Diyos, finances, pananalapi, kalusugan, you have it all. Kaya mong katagpuin, Lord, ang lahat-lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, allow us to give you a songs of worship once again.